got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this morning. Gonna see you when the sun goes down. What's up guys, One Campus here. Welcome back or welcome to my channel. This is episode 10 ng The Vessel series and now full day of eating. Okay, so first meal nandito but first explain ko muna yung ginagawa ko sa umaga. So gumigising ako around 5 to 5:30 a.m. Then nagsa-steps ako to get it out of the way, mga 6,000 steps or kalahati ng daily step goal ko. So first thing, nagkakape muna ako, black lang and Splenda para magising, di ba? Tapos tinatry ko ngayon mag-drip coffee. I don't know kung nag-cringe kayo dun sa ginawa ko kanina, but tinatry ko siya, tinatry ko matuto. And okay, sige. Since gutom na ako and kailangan ko ng magmadali papuntang work, this is my first meal. So meron ako dito 150 grams ng raw pork tenderloin. Ayaw mag-focus. So meron ako dito 150 grams ng raw pork tenderloin na niluto namin. Medyo ayoko ng overcooked, so medyo mid-rare. Wow. Then 40 grams ng oatmeal, Splenda, salt, and of course, Mrs. Butterworth's ang pinakamasarap na sugar-free syrup sa buong Kalawakan. So this is my first meal. Sobrang nag-enjoy ako sa itong meal na to. Well, sa lahat naman kasi usually ngayon wala na parang every bite counts. Kasi ang target calories natin is 1/8 lang. So sobrang baba. Tapos I typically drink mga 1.5 liters ng water early in the morning. So this is my first meal, nothing special. Honestly kasi ngayon parang gusto ko na lang sobrang simple, di ba? Para hindi mahirap sundan. Hindi rin matagal i-prepare. Sobrang gusto ko yung contrasting ng savory tsaka ng sweet. Parang in a way, na-hit mo lahat ng gusto mong taste. Sin ko na to and I'll see you at work para sa meal number 2. Hey, honey, I got a gal in Georgia, boy. What's up guys? Meal number 2. So pre-workout meal. Ayun pala, update lang. Binago ko yung training schedule ko. So ginawa ko na siyang midday. Nagpaalam ako dito. Paalam ako sa boss ko, sa mom ko na kung pwede ako magbuhat midday as long as magstay ako ng later pa at the afternoon. Mas okay kasi yun. Una, kasi mas kailangan ako sa hapon. So pagka umaalis ako mas maaga para magbuhat. Sa hapon before, medyo mas magulo ang nagiging output. So, mas okay na midday, gawin na lahat ng tasks sa kalahati ng araw, buhat saglit, 1 hour, mabilis. Kasi yun nga, minsan sa gym or usually sa gym, pag ganitong oras, wala masyadong tao. So, in and out lang din ako talaga. Okay, anyway, ito na yung second meal natin. So, meron ako ditong chicken breast, tsaka potatoes. So, yung chicken breast ko, raw weight 200, potato, raw weight 200 din. Tapos meron akong sauce, thank you kay Madam Pao. Nando's Peri Peri, tsaka yung G-Use, pinaghahalo ko siya. And yun yung sauce natin, medyo mababa lang yung calories. So yun, I'm gonna eat this and train mabilis, tapos kailangan bumalik din ako sa office right away. So yun lang, I feel like sobrang minamadali ko yung video. Kasi guys, sa araw talaga walang time para, alam mo yun, bagalan. Lahat talaga fast-paced. Also, kumuha na rin kami ng air fryer dito sa office para, alam mo yun, pag microwave kasi medyo kadiri yung texture. At least pag air fryer, pakinggan nyo to. Diba? Parang hindi ka nagda-diet. Minsan nasa texture din kasi, wala lang lahat sa lasa. Meron ako dito ang Coke Zero, kasi hindi ko na gusto yung Pepsi Max. Then, ayun. Kain.
Okay guys, ating prep update. Lately, nakakaramdam na ako talaga ng parang cravings and simula na nag-repeat ako, nung parang simula na nag-diet break ako, parang lalong na-trigger yung hunger ko and yung cravings ko. Which is expected naman I guess kasi medyo matagal na rin ako nag-diet. So before prep kasi, like pre-prep diet, to get within striking distance. So now, parang 12 weeks out din sa first show na gusto kong gawin, nakakaramdam na talaga ako ng parang diet fatigue. Tapos parang, I don't know kung na-experience yun na to, yung parang kine-question mo ba kung worth it pa. So, well, I try to surrender it, di ba? Pero may certain willpower kasi na kailangan mo talagang gawin. And siguro sa mga susunod na weeks, iiwas na ako dun sa parang kakain kasama yung family sa labas. Kasi wala, pagka nag-given ako lang din yung tao. So, yun yung plan ko for the next weeks. And ituloy itong lifting schedule na to within lunch break or after lunch ng onte para mas mabilis, mas efficient sa oras. Okay, meal number 3, exact same lang ng meal number 2. But here, sinwap ko yung patatas tsaka kamote. So, meron akong 200 grams ng raw weight ng kamote. Mas gusto ko siya parang dessert. Wait lang, medyo wala na energy. Pretty straightforward. Ang kamote, nalalagyan ko lang ng Splenda and onting cinnamon. Tapos in air fryer ko siya para lumutong. Tapos, chow na. Okay. Alright, so it's currently 5 p.m. Bigla ako nautusan pumunta sa client. May kukuhanin daw na something. So, on the way ako dun ngayon. Usually, pag mga ganitong oras na sa office pa ako, lalo na nung pinalitan ko yung training schedule. So, minsan nalabot ako 7, 8, ganyan. Para lang, alam mo yun, isara mo yung tindahan. Pero usually ganitong oras, may mga tinatapos pa ako pero medyo hindi na ganun ka-busy, you know. Parang nandun na lang talaga to close the store, sara ang tindahan. Kanina medyo nabanggit ko na yung medyo gusto ko na mag-give in, minsan naiisip ko. Well, totoo yun. And minsan pinangahawakan ko na lang din talaga yung tipong ayoko mapahiya, ayoko mag-fail. Kasi syempre, sinasabi ko to, nilalagay ko yung story ko online, gano'n. Tapos pag nag-fail ako, di ba parang napaka-fluke ko naman. Napaka-walang kwenta ng mga ginagawa ko if sumuko ako. Siguro it helps sometimes na put yourself out there, di ba? Para in a way, dagdag reasons para sa'yo na wag sumuko. Kasi mapapahiya ka eh, di ba? Paminsan, ayaw talaga natin, parang embedded na sa natin, sa pride natin na wag mapahiya. Bukod sa gusto ko talaga siyang gawin, gusto kong matik. Yung before ako mag-30, gusto kong matik na mag-gold ako sa isang bodybuilding show. Kasi it's now or never. Next year, magta-30 na ako, so hindi na siya counted. So this year na lang talaga. Kaya dapat ko mag-gold or hoping na mag-gold ako this year. Sa kahit isa man lang at the very least. Pero syempre, gusto ko nang kuhanin lahat ng pwedeng kuhaning awards or kuhaning achievements dun sa show. And siguro to show na rin, 'di ba? Hindi lang naman bukod lang naman dun sa possible na awards. Gusto ko lang din talaga i-share yung story ko na hopefully maka-inspire na ibang tao. And ayun, medyo mahirap na nga kasi syempre sa dami ng gusto kong gawin in life. Sa dami ng side quests ni brother. Ang daming something's bound to happen, di ba? Parang meron masasacrifice. So,
I guess ang pinaka nag-take ng backseat is yung paggawa ko ng long form content. Kasi nga, like I mentioned before, wala talagang directly na monetary value ako nakukuha dito sa paggawa ng YouTube content as of now. Diba? Kaya it's practical for me na ito yung kahit na gaano ko kagustong gumawa ng videos, kung meron lang talaga akong 24 hours in a day para pagkasyahin lahat, magte-take siya ng backseat. Ayun, medyo nagme-make do ko kung anong kaya kong ibigay. Pero gino-go hard ko talaga siya, promise guys, sa totoo lang. Kung alam nyo behind the scenes or kung malalaman nyo behind the scenes lahat ng gusto ko man i-share, pero syempre sometimes gusto ko lang din talaga siyang for myself na lang, 'di ba? Parang ayoko naman din iyabang lahat ng efforts na ginagawa ko. Gusto ko kasi maging best content creator na alam mo 'yun, centered around fitness yung content. Pero we'll see, 'di ba? In God's time nga daw. So ayun, medyo malakas yung ulan. Gusto ko yung panahon na medyo maulan pero hindi naman yung ganitong parang bagyong-bagyo. Hopefully, safe kayo dyan, di ba? Sana by the time na ma-upload to, walang nangyaring malala. Kasi alam ko may bagyo ngayon sa North Luzon. So anyway, sige, focus mo na ako mag-drive. See you sa next meal. Ano boss? Kamusta araw mo? Ha? Kamusta kayo ni Chanel? Hi Chanel. Kamusta today? Alright, just got home. Medyo kapoy-kapoy na. Ramdam ko na rin yung gutom. So, ito na yung last big meal ko. Pakita ko sa inyo in a bit. Wait lang. Gaya mo na ako. Okay, last meal. Meron ako ditong 150 grams ng top round na beef. Tapos 120 grams ng rice, isang egg, tsaka lettuce, pampavolume. So basically, yung mga meals ko recently, parang sobrang basic na lang siya. Hindi ko na siya masyadong inaartehan. Kasi napansin ko pagka masyado mong nilalagay ng volume or dinadaya mo, parang chini-cheat mo, yung added volume na yun, magbe-build up din eh, hindi mo rin siya matutunaw. So eventually, parang in a way, mas babagal pa yung pag-lose mo ng weight. So I guess, kailangan mo talaga mag-stick sa basics eh. Parang kailangan mo, I guess, hanapin yung perfect balance na if it fits your macros na hindi mo dinadaya. Ayun, parang basically hindi mo dinadaya na parang okay, mababa naman calories ito eh kahit sobrang daming volume. Magbe-build up din yun sa chan mo, hindi mo siya matutunaw. So, parang I guess, hindi ka rin ganun kabilis bumaba sa weight. So, ayun. Enjoy ko na to. Tapos marami pa akong mga work things later na gagawin. Kaya, hindi ko man na-film kasi enjoy ko yung food. Last real meal. Meron pa akong snack later. Alright. Tama yung tiwang. Okay, last na kakainin ko tonight is ito, gardenia. So, nilalagay ko sa ref kasi in-imagine ko na lang na sponge cake siya. So, meron akong allotted na 3 slices. Habang nanonood kami nitong Last One Laughing Philippines. Ako masyado natutuwa. Medyo baduy. But, okay lang. Tuwan-tuwa si madam. Okay, sponge cake aka gardenia. You are in a relationship. May ayaw na, di ba? Ang concept. Okay guys, so it's currently the next day. Hopefully safe kayo. Ang lakas ni Karina eh. Nandito ako ngayon sa Conda Gym kasi baha. Hindi ako makapunta sa gym. Nag-skip muna ako ng day-to-day. Nag-skip muna ako ng training. More on cardio na lang muna. At ayun, pahi-pahi nga. But yeah, siguro dito ko natapusin yung video. In summary, yung diet ko ngayon medyo more on the if it fits your macros pa rin, pero more on bro science na talaga na stick to the basics na wala masyadong volume na hindi ko masyadong dinadaya kasi napapansin ko pag ganun, mas mabagal yung pag-lose ko ng weight and parang meron din akong indigestion I guess pag sobrang daming fiber. So, stick lang ako sa basics. Kung napansin nyo rin, wala akong
protein supplements. Kasi now, currently, mas pinipili kong kainin yung food kesa sa inumin ko yung drink or kesa mag-creamy ako. Kasi nga, pag sobrang daming volume, napapansin ko hindi bumababa yung weight ko. So, ayan, kung nag-enjoy kayo, please like the video, subscribe if you haven't already, and stay tuned sa mga more videos. Siguro, kung gusto nyo makita, next video naman is yung mga supplements na tinatake ko. So, hindi lang basta yung basic na creatine, pre-workout, but marami pa akong tinatake na more on performance-based. So, kung gusto nyo yun makita, comment, okay? Sige, I'll see you on the next one, and follow your passion. I've traveled this big world